Hinamak na manugang. Kabanata 156. Pakiramdam ni Lee Tailei ay para siyang tinamaan ng kidlat. Sa sobrang takot niya ay bumagsak siya sa lupa. Binago ni Alex Dixon ang paksa at sinabing, ngunit dahil hindi ikaw ang unang nagkasala, at ang aking asawa ay makatuwiran at makatuwiran, magsasalita ako para sa iyo. Sa pagkakataong ito, hahayaan ko ito. Salamat Master Dixon sa iyong awa. Si Lee Tailei ay pawis na pawis. Dama po ang kanyang ulo sa lupa at napakaswerte niya. Maaaring mong naiwasan ang death penalty pero hindi ibig sabihin na ililibre kita ng ganoon na lang. Mali ako. Handa akong hiniling kay Master Dixon na parusahan ako. Si Lee Tailei ay yumuko at humipo sa lupa, hindi naglakas loob na tumangala. Sabi ni Alex Dixon, ayokong makita muli ang Gao family sa Haicheng. Pumunta at kolektahin ang impormasyong sinabi tungkol sa Gao family. Ipauwi mo na lang sa akin bukas. Master Dixon, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito. Tumango si Lee Tailei. Sa harap ni Master Dixon siya ang kanyang apo, ngunit sa Haicheng siya ang hari ng underground. Ang pagkolekta ng isang Gao family ay isang piraso ng cake. Tumango si Alex Dixon at sinabing, at saka, gusto kong magbukas ng isang real estate project sa Haicheng, ngunit nakakaabala para sa aking pagkakakilanlan na malantad, at wala akong oras upang pumunta sa Haicheng upang pamahalaan ito. Nabalitaan ko na kamakailan ng iyong kumpanya ay nagnanais na mamuhunan sa isang proyekto sa real estate kaya sasamahan kita sa pakikipagsapalaran. Na-flatter si Lee Tailei at mabilis na sinabi, Master Dixon, ito ang aking karangalan. Ako ang magiging nag-iisang shareholder. Kukunin mo ang 100% ng mga share at ako ang mamahala nito sa ngalan mo. Umiling si Alex Dixon at sinabing hindi na kailangan. Pumunta ka at hanapin si Wang Lizu para pag-usapan ang bagay na ito. Isa pa, maaari mong kontaken ang ilan sa mga maimpluwensyang tao ng Haicheng na pinagkakatiwalaan mo. Gusto ko silang magtiwala, makita. Kung walang kumikitang negosyo kahit na kabilang partido ay natatakot sa kanya, hindi niya gagawin ang kanyang makakaya. Bukod dito, ang mga makakamit ng magagandang bagay ay tiyak na hindi makikitungo sa kanilang mga nasasakupan ng hindi patas. Kung walang mga tunay, sino ang handang sumunod sa kanya hanggang sa nilalaman ng kanyang puso? Oo. Ang puso ni Lee Tailei ay ligaw sa tuwa at nagmamadali siyang tumango. Nakarinig siya ng mga chismis tungkol sa Qin family at Wang family sa Jinling City. Lalo na noong malapit ng magsara ang Qin family, nakuha nila ang magandang panig ni Alex Dixon at mabilis na tumaas. Ngayong gustong makipagtulungan ni Alex Dixon sa kanya, huli na ang lahat para magpasalamat siya sa kanyang kabaitan. Kahit na siya na ngayon ang pinakamayamang tao sa Haicheng, mayroon pa rin siyang titulong pinakamayaman sa Haicheng. Sa katunayan, siya lang ang nakakaalam na ang lahat ay dahil sa kanyang namamaga sa mukha. Wala na itong laman sa loob at marami na siyang utang. Lahat sila ay dapat nag-give-in ang silangang pader upang makabawi sa kanlurang pader. Lalo na't kailangan pang kumapit ni Lee Tailei. Kung hindi, kapag nalaman na ng kanyang mga kalaban at kalaban na siya ay mahina, tiyak na susugurin siya ng mga ito na parang gutom na lobo at ngumunguya hanggang sa wala na ang kanyang mga buto. At si Alex Dixon ay walang alinlangan na naghagi sa isang sanga ng oliba. Si Lee Tailei ay tuwang-tuwa at tuwang-tuwa. Muling sabi ni Alex Dixon, ito ay isang sikreto. Maliban sa taong hinahanap mo, ayokong malaman ng iba. Naiintindihan. Napangiti si Lee Tailei. Ayaw niyang sabihin kahit kaninong tungkol sa ganoong magandang bagay. Tumango si Alex Dixon at kumaway para umalis na si Lee Tailei. Dati, si Sung Yulo ang humahawak sa lahat ng kanyang investments. Ngayon, ang mga pamumuhunan ay nakaipon ng maraming pondo. Bagamat lahat sila ay mga asset niya, nandoon pa rin ang pamilya Dixon sa likod nila. Nais ni Alex Dixon na mag-iwan ng backup na plano kaya hindi niya ipaalam kay Sung Yulo ang tungkol dito. Hindi gaanong namuhunan ang pamilya Dixon sa Haicheng. Ang negosyo sa Haicheng ay sarili niyang negosyo. Kung may mga pagbabago man sa hinaharap, mayroon pa rin siyang paraan. Tuldok. Bumalik si Alex Dixon sa ward. Kinuha na ni Helena ang jade at tumakbo para maghanap ng makakapag-appraise kung magkano ito mabibili. Inaalagaan ni Jane Lewes si Albert Lewes nang iangat nito ang ulo para tingnan siya. Lumapit siya at ibinaba ang tasa at seryosong sinabi, Alex, ngayong wala si nanay, sabihin mo sa akin ang totoo. Kilala ka ba ni Lee Tailei? Oo. Matapat na tumango si Alex Dixon. Maaaring lokohin ang nangyari ngayon si Helena, ngunit alam niyang hindi niya ito may tatago kay Jane Lewes. Naningkit ang mga mata ni Jane Lewes at tinitigan si Alex Dixon nang walang sinasabi.
Kamakailan lamang, nagkaroon siya ng ilang mga hinala at naramdaman na tila may itinatago sa kanya si Alex Dixon. You can't be, manghuhula ulit di ba? Ngumiti si Alex Dixon at hinawakan ang kamay niya. Seryosong sabi niya, since I promised you, hindi ko hahayaang makita ng iba ang feng shui for profit. Tapos gagawin ko talaga. Kami naman ni Lee Tai-lei, nakita na niya ako dati sa Geomantic Omen meeting. Alam mo rin, pamahiin ang mga negosyanteng iyon. Palagi niya akong hinahangaan. Gusto niyang tulungan ko siyang tingnan ang feng shui. Nag-alinlangan si Jane Lewis. Nakita ko na siya. Parang ngayon lang gumagalang sa'yo. Paano magiging magalang ang underground na hari ng Haicheng sa isang gemancer? Umiling si Alex Dixon at sinabing, may mga taong mapamahiin. Hindi mo maiisip kung ano ang kanilang gagawin. So inaamin mo rin na pamahiin ito. Pinandilatan siya ni Jane Lewis at sinabing, noong nakaraan, ayaw nilang aminin ito. Hindi nakaimik si Alex Dixon. Para siyang nagukay ng butas at tumalon. Nakita ni Jane Lewis ang kanyang dila at naramdaman niyang tama ang sinabi niya. Nakaramdam siya ng kaunting pagmamalaki sa kanyang puso at sinundot siya ng isang ngiti. Enough. Noong na-hospital si Dad, medyo marami ka rin namang ginawa pagkatapos tumakbo. Hanggat hindi mo ako masasaktan sa darating, patatawarin kita. Asawa. Nag-init ang puso ni Alex Dixon at hinawakan niya ang kamay ni Jane Lewis. Sandali ding natigilan si Jane Lewis at dalawang pulang ulap ang lumipad sa kanyang magandang mukha. Dati, sa pagitan nilang dalawa parang may patong ng hindi kilalang bagay na naghihiwalay sa kanila. Sa anumang kaso, tila hindi sila mag-asawa. Ngunit ngayon tila nagbago si Alex Dixon, ang pakiramdam ni Jane Lewis ay naging mas malapit na ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Sa partikular na dahilan, hindi rin niya maipaliwanag. Sa anumang kaso, gumaling na ang pinsala ng kanyang ama, at nakilala rin ng kanyang ina ang tunay na kulay ni Gao Junwei. Ang lahat ay naging maayos na hindi ka panipaniwala. Tanong ni Alex Dixon, nasaan ang taong naging sanhi ng aksidente? Malungkot na sinabi ni Jane Lewis yung taong naging sanhi ng aksidente. Ang tatay ko mismo ang sanhi ng aksidente, at sinagot pa niya ang tawag sa telepono ng nanay ko sa tabi ng kalsada. Pinagalitan ni nanay ang tatay ko sa telepono. Alam mo rin kung paano ang nanay ko. Tuwang-tuwa ang tatay ko na hindi siya tumingin sa kalsada, at pagkatapos ay may nangyari. Natigilan si Alex Dixon. Wala siyang masabi. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Tumingin sa kanya si Jane Lewis at nakaramdam ng paumanhin sa kanyang puso. Hindi sinabi sa iyo ni Mom ang mga bagay na ito at sinisipa sa iyo ang aksidente ni tatay. Huwag mong isapuso ang init ng ulo ni nanay. I didn't. Ngumiti ng mapait si Alex Dixon at umiling. Ang hindi makatwirang ugali ni Helena ay maaari lamang maging mas hindi makatwiran at hindi ang pinaka-hindi makatwiran. Kahit na siya ay ganap na hindi makatwiran, makakahanap pa rin siya ng 1,000 dahilan. Siya ay maaaring mga tuwiran sa kanya. Panay ang hanap niya ng pasaway. Kanina ka pa sinaktan ni Mama ha. Let me give you a massage, paumanhin ni Jane Lewis. Sasabihin na sana ni Alex Dixon na ayos lang nang may biglang pumasok sa isip niya at sinabi niyang, ito. Parang medyo masakit ang likod ko at masakit ang mga binti ko. Mabuti naman talaga siya, ngunit ito ang unang pagkakataon mula noong ikasal siya na ma-enjoy niya ang massage service ng kanyang asawa. Sa ward, mayroon ding isang walang laman na kama sa ospital, at si Alex Dixon ay nakahiga dito habang ang kanyang mga mata ay halos nakapikit. Tumabi sa kanya si Jane Lewis at marahang minasahe ang likod nito gamit ang malajade nitong mga kamay. Itinagilid ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nakita ang jade legs ni Jane Lewis sa harap ng kanyang ilong. Tamang-tama ang tanawin. Hindi niya napigil ang malunok ang kanyang lalamunan. Kabanata 157. Si Jane Lewis ay nakasuot ng totoong silk dress ngayon. Hindi mahaba ang palda at wala siyang suot na medyos. Ang kanyang dalawang mapuputi at makinis na hita ay umuuga sa harap ng kanyang ilong. Maputi at may kintab ang kanyang balat. Kasunod ng kanyang mga galaw, umindayog ang palda at isang mabangong halimuyak ang lumabas mula sa ilalim ng palda. Tinitigan ni Alex Dixon ang palda, at nag-iinit ang kanyang katawan. Medyo maikli ang palda na ito. Kung 1 o 2 pulgada ang taas nito, makikita niya ito sa kanyang anggulo. Parang narinig ng langit ang kanyang iniisip, biglang yumuko si Jane Lewis at pinahilot siya sa kanyang mga binti. Ang kanyang puso ay hindi na matamlay habang nag-aalala tungkol sa mga bayarin sa ospital. Si Albert Lewis ay naaksidente na may pulang ilaw, at ang may-ari ng sasakyan ay hindi kayang magbayad ng malaki, at ang pera ay hindi pa nababayaran. Humingi si Helena ng pinakamahusay na imported na gamot.
Ngayon ang mga bayad sa ospital ay naipon sa 700,000 yuan. Kung hindi dahil sa pakiramdam ni Director Liu Chengyin, ngayon lang sana itinigil ng ospital ang gamot. Ano ang dapat niyang gawin sa pera ngayon? Hindi binalak ni Jane Lewes na sabihin kay Alex Dixon ang tungkol sa bagay na pansamantala. Binalak niyang hintayin ang pagbalik ng kanyang ina at pag-usapan ito. Nais niyang magbenta ng ilang alahas at antigo sa bahay kung sakaling may mga emerhensya. Napabuntong hininga si Alex Dixon. Nang makita niya ito, naramdaman niya ang mainit na dugo na umakyat sa kanyang ulo. Paano ba? Komportable ba? Hindi ito napansin ni Jane Lewes. Pinasahe niya ang kalamnan ng hita nito. Komportable. Si Alex Dixon ay lasing at napalunok. Maganda ba ang massage technique ko? Mabuti naman, sobrang ganda. Anong ibig mong sabihing mabuti? Ang ganda ng legs, maganda din ang pantalon, maputi. Sa sandaling natapos ni Alex Dixon ang kanyang tanong, bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa kanyang likod, sigaw ni Jane Lewes sa ibang tono sa tabi ng tenga. Alex Dixon. Bastos ka. Asawa ko. Bago pa matapos si Alex Dixon ay parang patak ng ulan ang damapo sa kanyang katawan at maliliit na kamao ni Jane Lewes. Ang ganitong uri ng lakas ay wala kay Alex Dixon. Paliwanag niya habang lumalaban. Asawa, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Saan mo pa gustong makita? Ang dami mong gustong silipin. Sa sobrang galit ni Jane Lewes ay itinaas niya ang kanyang kamao at sinaktan siya ng ilang beses. Sa sobrang galit niya ay gusto niya itong patayin. Ang kanyang ina ay nagkasala kay Alex Dixon. Naawa siya sa kanyang puso at nagkusa na magpamasahe sa kanya. Hindi niya inaasahan na sasamantalahin niya ang pagkakataong masilip ang ilalim ng kanyang palda. Si Alex Dixon ay nakaranas ng ilang mga hit, at sa huli, wala siyang pagpipilian kundi tumakas. Nakahanap siya ng dahilan at tumakbo palabas ng ward. Maririnig din sa ward ang galit na boses ni Jane Lewes. Kung gagawin mo ulit ito, hindi kita mapapatawad. Hinawakan ni Alex Dixon ang kanyang ilong at nakaramdam ng kawalan ng magawa sa kanyang puso. Parang may mali sa bagay na ito. Napatingin siya sa ilalim ng palda ng asawa. Anong ginawa niya? Ang mga araw na ito ay talagang miserable. Mula noong kasal niya hanggang ngayon, ito ang ilang beses na napakapit siya sa hita ng asawa. Napakakinis, napakaputi. Hindi napigilan ni Alex Dixon na sampelan ang sarili nang maisip ito. Napakagandang pagkakataon, dapat ngayon lang niya ito hinawakan at kinurot ng malakas. Mga binti ng asawa ng ibang tao, baka napagod na ang asawa ng iba sa pakikipaglaro sa kanila noon pa man, hindi man lang niya ginalaw. Hindi niya alam kung kailan siya magkakaroon ng pagkakataong hayagang itaas ang palda ng asawa. Kalunos-lunos. Tuldok-tuldok-tuldok. Si Alex Dixon ay gumawa ng isa pang 10 table tas at nagbigay ng 8 kay Liu Chengyin. Ang natirang 2 ay ibinigay kay Albert Lewes para ubusin. Si Albert Lewes ay nanatili sa Five Heavens Hospital. Pumuti na ang kanyang kalagayan at makakalabas na siya sa ospital sa lalong madaling panahon. Sa sobrang tuwa ni Helena ay hindi niya maisara ang kanyang bibig. Pinuri niya ang husay ni Dean Liu sa medisina. Tungkol naman sa jade pendant na iyon, araw-araw niya itong isinasabit sa kanyang katawan. Sa tuwing may kilala siya, sasabihin niya na hindi bababa sa 60 milyon at patuloy na nagpapamalas. Natakot si Jane Lewes na ilantad niya ang kanyang kayamanan at maging sanhi ng pagnanasa ng iba at magdulot ng kaguluhan. Pilit niyang inalis ang jade pendant at ikinulong ito sa cabinet. Dahil sa bagay na ito, gumawa pa si Helena ng matinding gulo at nagalit na ayaw niyang magpakitang gila sa kanyang anak. Sa huli, walang choice si Alex Dixon kundi bumili ng gintong pulse heiress para sa kanya. Noon lamang ay nag-atubili na huminto ang kanyang biyenan. Si Gao Junwei ay itinapon pababa mula sa ika-7 palapag at nabali ang isang paa. Noong gabing iyon, sinundo siya ng kanyang ama na si Gao Jun. Buti na lang, maswerte siya. Nabali lang ang isang braso niya at dinala sa ospital para gamutin. Nakatayo si Gao Jun sa opisina. Sa harap niya ay nakatayo ang 4 o 5 lalaki na naka-black suit. May magalang na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang isa sa mga lalaki ay may isang mabangis na berdeng dragon na may tato sa kanyang leeg. Malungkot ang mukha ni Gao Jun. He said in a stern voice, nalaman mo na ba ang background ni Alex Dixon? Mabilis na sinabi ng may tato, Director Gao, alam ko na. Alex Dixon is matrilocal son-in-law of Lewes family. Anong klaseng background meron siya? Umasa siya sa kanyang feng shui para ipakita sa iba. Nakilala niya ang ilang sikat na tao at kumita ng pera. Hehe, ang Lewes family ay isang maliit na figure lamang sa Jinling City. Ang basurang manugang ng Lewes family ay talagang may lakas ng loob na sakta ng aking anak.
2 beses na tumikim si Gao Jun, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng galit, kailangan niya kinain ko ang puso ng oso at ang bituka ng leopardo. Sinabi ng may tato na lalaki, Director Gao, si Alex Dixon ay nag-practice ng martial arts, kaya hindi siya matalo ni Gao Young Master. Nagpa-practice ng martial arts di ba? Tinampas ni Gao Jun ang mesa at marahas na sinabi, dalhin mo rito si Alex Dixon at dalhin siya sa mga suburb para harapin siya. Nang marinig nila ang salitang outskirts, ang grupo ng mga tao ay agad na tumahimik tulad ng mga sekodes sa taglamig. Sa buong Haicheng, si Li Tailei ay iginagalang sa pagiging mabangis at mabangis, ngunit pagdating sa pagiging malupit at walang awa, si Gao Jun ay nasa ika-5. Ang iba ay natakot kay Li Tailei dahil sa kanyang kapangyarihan. Kahit na si Li Tailei ay isang mabangis na tao, mayroon siyang sariling mga prinsipyo kapag gumagawa ng mga bagay. Makatarungan siya sa mga tuntunin ng mga gantimpala at parusa, at hindi siya kailanman gumawa ng anuman sa matatanda, kababaihan, at mga bata. Gayunpaman nang banggitin si Gao Jun, ang lahat ay hindi maiwasang manginig. Cold-blooded talaga ang taong ito. Ang kumpanya ni Gao Jun ay mayroong humigit kumulang 100 upahang mga thug. Lahat sila ay lubhang mahirap at masama, at mayroon ding napakaraming inilabas na tauhan. Ang mga taong ito ay karaniwang nagsasanay ng martial arts, at lahat sila ay mga desperado na kriminal. Hanggat nagbigay ng utos si Gao Jun, ang mga taong ito ay agad na aalis. Hindi alintana kung ang kanilang mga kalaban ay matanda, mahina, may kapansanan, o mga babae at bata, lahat sila ay walang awa na humahampas. Tungkol naman sa labas, ito ang karaniwang lugar ng pagbitay para kay Gao Jun. May pabrika siya ng semento doon. Hanggat may nanakit sa kanya, dadalhin sila ni Gao Jun doon sa harapin. Karaniwan, ang mga paa ng tao ay itinatali ng isang lubid ng abaka at itinatali sa motorsiklo. Sasakay ang tulisan sa motorsiklo at kaladkarin sila pabalik-balik sa lupa. Ang mga taong nakabitin ng patiwarik sa mga motorsiklo ay kadalasang hindi kinakaladkad ng higit sa ilang daang metro bago sila naputol ng husto. Ang kanilang mga hiyawan ay yuminig sa langit at ang kanilang mga katawan ay naging mga duguan. Si Gao Jun at ang kanyang mga kampan ay parang nanunood ng sine, at sila ay nag-uusap at nagtatawanan. May isang tao noon na may utang kay Gao Jun, at bago niya maibalik ang pera, gusto niyang tumakas, ngunit nahuli siya ni Gao Jun habang pabalik. Ibinitin niya ang kanyang pamilya na may 5 sa isang motorsiklo at kinaladkad sila pabalik-balik. Hindi man lang niya pinakawalan ang kanyang 7 o 8 taong gulang na anak na may utang sa kanya. Kinaladkad hanggang mamatay ang may utang. Hindi man lang siya makabuo ng isang kumpletong hugis ng tao, ngunit casual na binigyan ni Gao Jun ang kanyang asawa ng isang halaga ng pera para paalisin siya. Pagkatapos ay tinatakan niya ang taong ito sa isang tangke ng semento at itinapon siya sa ilalim ng ilog. Ang bagay na ito ay umiikot sa CCTV sa loob ng mahabang panahon. Lahat ay natakot dito. Mas gugustuhin nilang masaktan si Li Tailei kaysa masaktan si Gao Jun. Ngayon, nasugatan ni Alex Dixon ang anak ni Gao Jun. Nililigawan niya si kamatayan. Sabay-sabay na nag-iisip ang ilan sa mga palasak. Natakot sila na may isa pang taong natatakan sa lata ng semento sa ilang taon ng walang laman. Nandito naman lahat di ba? Tanong ni Gao Jun sa malamig na boses. Mabilis na sinabi ng may tato, Director Gao, mahigit 200 kapatid sa kumpanya ang naghihintay sa ibaba. Sumilip si Gao Jun sa bintana at nakita ang 2 hanggang 300 malalakas na lalaki na nakasuot ng itim na suit na maayos na nakatayo sa dam sa ibaba. Mahigit 10 van ang nakaparada sa gilid ng field, napakaganda. Pumunta siya sa bintana at sinabi sa mga taong nasa ibaba. You guys are going to Jinling tonight. You must bring Alex Dixon and his family back. Tandaan mo, huwag mo silang patayin. Gusto ko silang mabuhay. Gusto kong magbalat sila at bunutin ang cramps nila. Kung sino man ang makahuli kay Alex Dixon ay gagantimpalaan ng 1,000,000 yuan. Oo. Isang unipormeng dagandong ang maririnig mula sa ibaba, napakalakas kaya niyanig ang langit. Tumango si Gao Jun bilang kasiyahan. Biglang tumunog ang phone sa table. Kinuha niya ang phone at pinindot ang speaker button. Tatay. Boses ni Gao Junwei ang lumabas sa telepono. May hiniling kang pumunta sa Jinling para hanapin si Alex Dixon, di ba? Kabanata 158. Magalang na sinabi ng may tato na lalaki, Gao Young Master, balak ni Director Gao na makuha ang buong pamilya ni Alex Dixon. Mabilis na sinabi ni Gao Junwei, tay, patayin mo na lang si Alex Dixon at ang 2 lumang bagay na iyon. Ipaubaya mo sa akin ang asawa niya. Kumunot ang noo ni Gao Jun. Nabali na ang kamay mo, at gusto mo pa itong walang kwentang asawa.
Dad, si Jane Lewis ang pinakamagandang babae sa Jinling. Ang ganda ng figure at mukha niya. Sayang lang at nakinabang sa kanya ang basurang ito na si Alex Dixon. Napalunok ng laway si Gao Junwei at mabilis na sinabi, itong klase ng top quality beauty, talagang gusto kong matikman. At saka, asawa siya ni Alex Dixon. Nailalabas ko rin ang galit ko sa pakikipaglaro sa kanya. Pagkatapos kong makipaglaro sa kanya, pwede mo ding tikman. Sige, alam ko. Si Gao Jun ay labis na nagmahal sa kanyang anak. Tumingon siya at sinabi sa lalaking may tato, dalhin mo ang walang kwentang asawa sa anak ko at pagsilbihan mo siya ng maayos. Ang nakatato na lalaki ay nagsabi ng papuri, ang swerte niya na ang babaeng ito ay makapaglingkod kay Young Master Gao. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad siya papunta sa bintana at sumigaw sa madilim na mga tao sa ibaba, lumabas ka sa Haicheng at hulihin si Alex Dixon ng buhay. Sa napakaraming tao ngayong gabi kahit na may 3 ulo at 6 na braso si Alex Dixon, hindi siya makakatakas kay Director Gao. Akmang aalis na ang grupo, may isang puting BMW na dumating at huminto sa gitna ng field. Nataman pa nito ang 2 malalakas na lalaki. Bumaba ang driver at binuksan ang pinto ng kotse. Isang tao ang lumabas mula sa loob. Nang makitang 2 lang ang tao sa loob ng sasakyan at nang ahas silang maging mayabang, agad na nagalit ang may tato at sumigaw, sino ang walang mata mga aso na ito? Ito ang teritoryo ni Director Gao. How dare they barge in? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, biglang sinampal ni Gao Jun ang kanyang mukha at sumigaw. Ignorante. Yan ang taong katabi ni Director Lee. Ang payat na matandang bumaba sa sasakyan ay si Wei Ming. Tumangala siya at sumigaw sa itaas, Gao Jun, lambas ka dito. Master Wei, bakit hindi mo ako tinawagan nang dumating ka? Bababa na ako ngayon. Hindi man lang ng ahas na umutot si Gao Jun. Mabilis siyang tumakbo pababa. Kinabahan siya ng husto. Ano ang nangyayari? Siya at si Li Tailei ay karaniwang hindi gaanong nakikipag-ugnayan. Bakit niya ipinadala ang kanyang pinagkakatiwalaang aide, si Wei Ming, dito ngayon? Patakbong bumaba si Gao Jun at yumuko habang inaabot ang isang sigarilyo. Master Wei, tutulungan kitang magsindi ng apoy. Sinampal siya ng driver sa mukha at pinagalitan, sino ka sa tingin mo? Karapat-dapat kang magsindi ng sigarilyo para kay Master Wei. Bumagsak si Gao Jun sa lupa sa harap ng daan-daang tao. Mabilis siyang bumangon at ngumiti. Oo. Si Master Wei ay biniyayaan tayo ng kanyang presensya. Maaari ko bang malaman kung ano ang problema? Inayos ni Wei Ming ang kanyang damit at dahan-daang sinabi, pumunta ako dahil hiniling ni Director Lee na magpasa ng mensahe sa iyo. Anong mensahe? Agad namang nakinig si Gao Jun. Sinabi ni Direk Lee na siya ang nagturo sa iyong munting bastard ng leksyon. Wala itong kinalaman sa iba. Sabi ni Gao Jun. Kung hindi ka nasisiyahan, tinatanggap ka ni Director Lee na dalhin ang iyong mga tauhan sa Lee family bilang bisita. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gao Jun at ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Alam niyang ibinahagi ni Li Tailei ang kanyang anak sa gusali, kaya hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang gulo para sa kanya. Kaya, nagpasya siyang magsimula ng isang away kay Alex Dixon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pupunta si Director Lee dito para turuan siya ng leksyon alang-alang sa isang basura lang. Sinabi ni Wei Ming, hiniling din sa akin ni Direk Lee na nagpasa ng isang mensahe. Sinabi niya na kapag nawala ang isang hibla ng buhok ni Alex Dixon, maintindihan niya ang lampara para sa iyong anak. Nang marinig ito ni Gao Jun, nagulat siya at natakot. Sa buong Jinling City, 3 tao lang ang mapoprotektahan ni Li Tailei. Gayunpaman, ang Alex Dixon na ito ay isang basura lamang. Pinadala talaga ni Li Tailei si Wei Ming na pumunta dito ng personal, at sinampal pa siya sa harap ng lahat ng kanyang mga kapatid para ipakita ang kanyang lakas. Nabalisa ang puso ni Gao Jun at nagtanong siya ng may paghanga, Master Wei, pwede po bang magtanong? Anong klaseng relasyon meron itong Alex Dixon kay Director Lee? Sinabi ni Wei Ming, hindi mahalaga. Nagulat sandali si Gao Jun at muling nagtanong, Master Wei, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino si Alex Dixon? Kahit si Director Lee ay gustong protektahan siya. Hindi kaya may isa pang makapangyarihang pagkakakilanlan ang basurang ito. Sasabihin na sana ni Wei Ming na si Alex Dixon ay isang taong hindi niya kayang masaktan nang bigla niyang maalala na confidential ang kanyang pagkakakilanlan. Mabilis niyang sinabi, nako, itong si Alex Dixon ay walang background. Siya ay isang ordinaryong tao lamang. Bakit gustong protektahan ni Director Lee ang isang ordinaryong tao? Nagalit si Gao Jun, hindi niya naintindihan. Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan sa lahat. Naiinip na sinabi ni Wei Ming, hindi gusto ni Direk Lee ang iyong munting hayop.
Naiintindihan mo ba? Bakit ang dami mong tanong? Kung gusto mong mabuhay pa ng 2 araw, mas mabuting huwag mong guluhin si Alex Dixon. Pagkasabi noon ay tumalikod na siya at sumakay sa kotse, inutusan ng driver na paalisin. Kung hindi dahil sa sinusubukang pasayahin ni Director Lee si Alex Dixon, hindi siya pupunta para takutin si Gao Jun. Sa ganitong paraan, nakinabang pa rin si Gao Jun sa kasawian at nailigtas ang kanyang buhay. Kung pupunta siya para pukawin si Alex Dixon, hindi banggitin ang pagpapadala ng 2 hanggang 300 tao, kahit na magdala siya ng 2 hanggang 3,000 tao, tatamaan pa rin siya ng kidlat at magiging abo. Nasaksihan ni Wei Ming ang kapangyarihan ng Heaven Thunder sa sarili niyang mga mata. Si Yu Jinghai ay naging abo sa lugar. Ang eksena ng 10,000 kidlat na tumetama sa kanya ay nagpapagising pa kay Wei Ming mula sa kanyang pagtulog. Ngayong naisip niya ito, hindi niya maiwasang kiligin. Tuldok. Pagkaalis ni Wei Ming, nagngangalit si Gao Jun at naikuyom ang kanyang mga kamao sa galit. Nasugatan na ng basura ang kamay ng anak niya pero hindi pa rin niya hinahayaang maghiganti. Hindi siya naglakas loob na guluhin si Li Tailei nang turuan niya ng leksyon ang kanyang anak. Ngunit si Alex Dixon ay isang basura. Kung wala siyang magagawa sa kanya, masisira ang kanyang reputasyon. Kinakabahang tanong ng may tato, Director Gao, mahigit 30 sasakyan ang nasa labas ng plaza. Lahat sila ay mga tauhan ni Li Tailei. Lahat sila ay nasa labas ng plaza. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano pa bang magagawa natin? Pauwiin na ang mga kapatid natin. Galit na umungol si Gao Jun, kumukulo ang puso niya sa galit. Then, hindi na tayo pupunta sa Jinling. Umungol sa galit ni Gao Jun, go my ass. Can you take a step out? Napapaligiran ng mga tauhan ni Li Tailei ang plaza, at kahit isang patak ng tubig ay hindi makalabas. Kapag pinalabas niya ang kanyang mga tauhan, baka mapuksa sila ngayong gabi. Tanong ng may tato, kung ganoon ay kalimutan na lang natin ito. Kalimutan mo na iyon. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ni Gao Jun. Sikat si Li Tailei sa labas. Hindi namin kayang masaktan siya. Magpapadala kami ng regalo kay Li family bukas para ng tawad. Pero kailangan kong gawin ito ng palihim. Marami akong paraan para makita sa kanya, walang kwentang tao. Sa ibabaw, si Li Tailei lang ang kaya niyang sundin. Ngunit palihim, tiyak na hindi kayang lunukan ni Gao Jun ang insultong ito. Paano nakasakay ang isang wimp sa kanyang ulo? Tuldok. Kinaumagahan, natanggap ni Alex Dixon ang impormasyong ipinadala ni Li Tailei. Pinaliktad niya ito at alam na ang lahat ng ito ay isang makulimlim na negosyo ng Gao family na hindi maaaring ilantad. Personal itong ipinadala ni Wei Ming at nagdala pa siya ng maraming regalo. Magalang na sinabi ni Wei Ming, Mr. Dixon, tinanong ka ni Director Lee kung gusto mong sirain ang Gao family. Wala akong oras para tingnan ngayon. Walang magawang sabi ni Alex Dixon, wala na kasing toyo sa bahay. Gusto kong bumili ng toyo. Kung hindi, papagalitan ako ng biyenan ko, isa pa bawiin mo yung regalo. Gusto kong bawiin mo ito. Papagalitan ako ng asawa ko. Natigilan si Wei Ming. Ngayon lang niya napansin na may dalang basket ng gulay si Alex Dixon at may suot na apron. Natigilan siya. Ang master na nagpatawag ng Heaven Thunder ay kadalasang abala sa pagluluto at walang ginagawa. Pinagalitan siya ng kanyang biyenan at ng kanyang asawa. Napakahirap talagang ipaliwanag. Sa sandaling ito, lumabas si Helena ng pinto. Nang makita niyang hindi pa umaalis si Alex Dixon ay agad siyang nagmura. Basura, nakatayo ka pa rito at nakikipagtsismisan. Bilisin mo at pumunta sa palengke ng gulay para bumili ng toyo. Kung late ka ng 1 minuto, huwag kang pumasok sa pintong ito. Pupunta ako ngayon din. Namamanhid ang anit ni Alex Dixon. Mabilis niyang hinayla si Wei Ming at tumakbo palayo. Nilainggan ni Wei Ming ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang biyenang babae na umuungal, at halos malaglag ang kanyang mga eyeballs. Kung alam ng matandang hag na ito na may mataas na posisyon at kapangyarihan ang basura na manugang na kanyang pinapagalitan, manginginig sa takot ang taong ito. Bukod dito, ang isang kidlat ay maaaring pumatay sa kanya. Malamang na matatakot siya sa kanyang talino. Kabanata 150. Lalabas na sana si Alex Dixon at bibili ng grocery nang makita niya ang isang Porsche na nakaparada sa kanyang harapan. Umupo si Ming Nooran sa driver's seat at nilingon ang kanyang ulo para magtanong, Alex, saan ka pupunta? Let me drive you. No need, nandito lang ako para gumawa ng toyo. Umiling si Alex Dixon. Tiningnan niya si Ming Nooran at nakita niyang tila maingat itong nagbihis. Naka-light makeup siya at nakasuot ng mahabang puting damit.
Ang kanyang itim at makinis na mahabang buhok ay nakatabing sa kanyang likuran. Siya ay malamig at marangal tulad ng isang maliit na diwata. Gayunpaman, ang dating Ming Nooran ay palaging may bakas ng pagmamataas, ngunit ngayon ang pagmamataas na ito ay nawala at nagkaroon ng mahinang kalungkutan sa kanyang ekspresyon. Binuksan ni Ming Nooran ang pinto at lumabas ng sasakyan. Nakatayo siya sa harap niya, may gusto siyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili niya. Actually, mahigit 2 oras na siyang naghihintay malapit sa bahay niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit iniisip niya na kamangha-mangha si Alex Dixon, madalas siyang gumala sa bahay nito at umaasa na makilala siya. Ang puting batong iyon ay laging nasa tabi niya, at gabi-gabi ay inilalagay niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Ang ganitong uri ng relasyon ay labis siyang ikinadismaya, ngunit hindi niya masabi sa kanya, dahil mayroon itong asawa. Kuya Alex, salamat, sabi ni Ming Nooran. Hindi kumikislap ang mga magagandang mata nitong nakita sa kanya, puno ng pag-asa ang mga mata. Natigilan si Alex Dixon. Akala niya ang huling beses na pinauwi niya ang pinag-uusapan nito kaya kinaway niya ang kamay. It's fine. Anong big deal? Hindi na ito napigilan ni Ming Nooran. Bigla siyang sumubsob sa mga bisig ni Alex Dixon at niyakap siya ng mahigpit. Natigilan si Alex Dixon. Hinawakan niya ang basket ng gulay sa isang kamay at ang isa naman niyang kamay ay nanlamig sa himpapawid. Ano ang nangyayari? Gusto lang niya itong ihatid, hindi na kailangang bigyan siya ng ganoong kalaking regalo. Mahigpit na idiniin ang maselang katawan ni Ming Nooran sa kanya. Naramdaman ni Alex Dixon ang init at pagkalastiko, at naramdaman niya ang isang alon ng awkwardness. Niyakap siya ng mahigpit ng isang magandang babae na may magandang figure. Hindi eunuch si Alex Dixon kaya agad niyang naramdaman ang pag-akyat ng mainit na dugo sa kanyang katawan. Nagmamadali siyang lumingalinga sa paligid na parang magnanakaw at nagmamadaling sinabi, Nooran, wala naman masyadong ipapahatid sa'yo. Hayaan mo muna. Hindi kita bibitawan. Niyakap siya ni Ming Nooran ng mahigpit at agad na pinakawalan ang emosyon na matagal niyang pinipigilan. Umiyak siya at sinabing, Kuya Alex, pasensya na. Nagkamali ako sa iyo noon. Patawarin mo ako. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Nabulunan si Ming Nooran at tumangala. Kuya Alex, sinisisi ko ang sarili ko nitong mga nakaraang araw. Kasalanan ko ang lahat. Lagi kong iniisip na wala kang silbi. Kasalanan ko ang lahat. Puno ng luha ang mukha niya. Siya ay sumigaw na parang bulaklak ng pera sa ulan. Puno ng matinding panghihinayang ang mga mata niya. Dati ang cold ni Alex Dixon kay Ming Nooran dahil mababa ang tingin nito sa kanya. Ngunit ngayon ay nakita na niya ang kaawa-awang hitsura nito, hindi niya kayang makita ito. Nagkunwari siyang walang pakialam at sinabing, Nako, matagal ko nang nakalimutan ang mga masasamang bagay na ito. Pagkasabi niyan pinaalalahanan siya nitong muli, Lewis family is not a good thing. You'd better stay away from them. Naputol na ng pamilya ko ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa Lewis family. Kuya Alex, in the future, hindi mo naman ako papansinin di ba? Walang imak talaga si Alex Dixon. Nasabi na lang niya paano kaya iyon? Kaibigan ka rin ni Jane. Oo. Pinunasan ni Ming Nooran ang mga luha sa isang ngiti at nahihiyang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay sa likod. May bakas ng disappointment sa puso niya. Isa lang ang asawa niya sa puso niya. Nakakainggit talaga siya. Ngayon lang siya nawala ng kontrol sa sarili niya. Hindi kalayuan ang lugar na ito sa bahay. Natakot si Alex Dixon na makita ito ng kanyang biyenan. Mabilis niyang sinabi, magmamasid muna ako. Tumango si Ming Nooran na may pagmamahal. Kuya Alex, kailangan ko pang magstay sandali kay Jinling. Kung wala na, pupuntahan kita ng madalas. Nagkunwari si Alex Dixon na hindi siya narinig at mabilis na naglakad pasulong. Siya ay kahit na madalas pumunta upang mahanap siya. Hindi dapat dumating ang lola na ito. Noong huling beses pa lang niya itong pinabalik sa hotel, sobrang seloso na ng asawa. Tumalon-talon din ang kanyang biyenan kaya nagkagulo sa bahay. Kung si Ming Nooran ay dumating paminsan-minsan, ang bahay ay magiging magulo. Tuldok-tuldok-tuldok. Matapos mabili ni Alex Dixon ang mga gulay, naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa pamilya Gao sa daan. Kailangang sabihin na si Li Tailei ay nakakolekta ng maraming impormasyon. Hindi lang ang mga itim na materyales ng Gao family ang kanyang kinolekta, siya rin ang nagkolekta ng mga itim na materyales ng mga kamag-anak ng Gao family. Kung paano mamamatay ang Gao family ay depende sa sarili niyang mod. Pag-uwi ni Alex Dixon, nakita niya ang 3 tao na nakaupo sa sala. Mabigat ang kapaligiran, at hindi niya maiwasang mapanganga. Anong nangyari sa bahay? Tapos na.
Nakita kaya ng asawa niya si Meng Noora na nakayakap sa kanya at hindi siya binibitawan kanina lang. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam ng kaawa-awa si Alex Dixon sa kanyang puso. Kung alam lang niya noon pa lang ay natukso na siyang makipagtalik at I-enjoy ang soft jade and warm fragrance ng kanyang magandang katawan. Dapat ay itinulak niya si Meng Nooran palayo. Sino ang nagtanong kay Meng Nooran na maging isang walang kapantay na kagandahan at umiyak ng napakalungkot? May kutsilyo sa ibabaw ng ulo niya. Nanghihinayang. Napatingin siya sa malamig na mukha ni Jane Lewes at naging berde ang bituka niya sa panghihinayang. Wala siyang pagpipilian kundi ang kumagit ng bala at lumakad pasulong na nagkusa na umamin. Asawa, siya ang nagkusa ngayon lang. Alex, alam mo ba ang sinabi ni Mama kanina? Tumayo si Jane Lewes na nakatulala. Pulang-pula ang maganda niyang mukha sa galit. Anong sabi ni Mama? Pakiramdam ni Alex Dixon ay walang magawa. Pinilit kaya ng kanyang biyenan ang kanyang asawa na hiwalayan siya muli. Galit na sabi ni Jane Lewes, grabe kasuklam-suklam si Gao Junwei, pero ngayon lang pumunta si nanay sa dating tirahan ng Lewes family. Pagbalik niya, sinabi niyang pumirma na ng kontrata si Mark Lewes sa Gao family. Nakipagtulungan talaga ang Lewes family sa Gao family. Natigilan din si Alex Dixon. Hindi niya nakita ang bagay kay Meng Nooran. Ang galing talaga. Malungkot na sinabi ni Helena, sinasabi ko kung ano ang mali sa inyo. Bakit pumirma ng kontrata ang Lewes family sa Gao family? Halos maubusan na ng customer ang Lewes Company. Maaari pa rin silang kumita sa pamamagitan ng pagpirma sa kontratang ito sa pamilya Gao. Alam din ni Gao Junwei na mali siya. Sinadyang ibigay ng kanyang ama ang 10% ng mga kita. Saan ako makakahanap ng ganoong kagandang bagay? Galit na sabi ni Jane Lewes, hindi mo alam kung anong klaseng tao si Gao Junwei. Helena didn't care, black and white ang nakasulat sa kontrata. Isa pa, hindi lang matino si Gao Junwei. Dumating ang tatay niya para pumirma ng kontrata kaninang umaga at humingi ng tawad sa akin. Napakaganda ng ugali niya at binigyan pa niya ako ng kwintas, iyon ay hindi kabilang 10,000. Ma, may kinuha ka talaga sa Gao family. Sa sobrang galit ni Jane Lewes ay halos kabisado na niya ito. No wonder nagbago ang ugali ni Helena nang bumalik siya. Nasuhulan na naman pala. Napagtanto ni Helena na mali ang sinabi niya at pilit niyang sinabi, pinaalis niya ako kaysa sa 60 milyon. Kinuha mo ito para sa akin muli at sinabi na gusto mong ibalik ito kay Lee Tailei. Ano ang isusuot ko? Sa ngayon, ang Lewes family ay hindi nakapirma sa kontrata kaya umaasa sila sa gawang negosyo ng pamilya para kumita. Kung hindi, hindi nila mababawasan ang utang nila. Bakit ba masyado kang nagmamalasakit? Hindi ko naman hiniling na hanapin mo si Gao Junwei. Paano kung ang Lewes family ay day-in? Paano kung mawala ang lahat ng kanilang kayamanan? Tanong ni Jane Lewes. Helena said, what do you mean bankrupt? How is this possible? Kahit na bankrupt ang Lewes family, hindi ba't may malaking villa sa bahay na nire-renovate? Pagdating ng panahon, dadalhin ko ang matandang ginang ay bumalik sa aking tahanan at hindi ko na palalampasan ang kahit isang kagat ng pagkain ng aking ina. Galit na galit si Jane Lewes. Nay, gusto mo pang iuwi si Old Lady Lewes at iniisip mo pa rin na hindi masyadong magulo ang bahay. Nang makitang nagalit ang kanyang anak, agad na nagkasala si Helena, wala na ang bigas. Bibili ako ng bigas. Pagkasabi noon ay nagpunas siya ng mantika sa talampakan at dirdiretsong umalis. Sa sobrang galit ni Jane Lewes ay napaupo agad siya sa sofa at nagtampo. Si Alex Dixon ay sobrang hindi makapagsalita. Alam niyang mahilig sa pera ang kanyang biyenan. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tulad niya na nabulag ng pera. Gayunpaman, maikli ang paningin ni Helena. Isang bagay para sa kanya ang masuhulan ng regalo, ngunit ang Lewes family ay nakikipagtulungan pa rin sa Gao family. Hindi ba ang panliligaw na ito ay kamatayan? Kabanata 160. Nagsalubong ang kilay ni Alex Dixon. Hindi niya akalain na talagang makikipagtulungan ang Lewes family sa Gao family. Sa ganitong paraan, kung gusto niyang tanggalin ang Gao family, hindi ba matatapos din ang Lewes family? Napabuntong hininga si Albert Lewes at sinabing, Jane, huwag kang magalit sa iyong ina. Ang Lewes Company ay nasa masamang kalagayan ngayon, at si Mark Lewes ay nasa isang desperado na sitwasyon. Gusto niyang kumita ng maraming pera. Hindi rin tayo makakapirma sa Gao family. Sabi ni Albert Lewes, forget it. Anyway, I don't care about the matters of the Lewes family. Let them go. Anyway, if they suffer a loss at that time, huwag mo na lang kaming hanapin. Sabi din ni Jane Lewes.
Pagkatapos sabihin iyon, walang magawa niyang sinabi kay Alex Dixon, hahanap ako ng pagkakataon para hilingin sa kanya na ibalik ang regalo sa Gao family. Sabi din ni Albert Lewis, Alex, ganito ang nanay mo. Hindi siya kultura, kaya huwag mo na siyang pakialaman. Baka hindi na mabuhay ang Lewis family pero si Mark Lewis ay nasa nagmamadaling magpagamot. Sa tingin niya ay maaaring kumita ang proyektong ito kaya wala na lang kaming pakialam. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at tumango na lang. Magkaroon man ng malinaw na linya ang biyenan at ang pamilyang Lewis, magkadugo pa rin sila. Kung hindi pinalad ang Lewis family, siguradong madadamay din sila. Higit pa rito, masunurin si Helena kay Old Lady Lewis. Kung may nangyari sa Lewis family, maiuwi niya talaga si Old Lady Lewis para pagsilbihan siya. Kung talagang nangyari iyon, kung gayon ang bagay ay napakalaki. Kakaiba kung magiging mapayapa pa ang pamilya kapag dumating si Old Lady Lewis, itong dakilang Buddha. Naglakad si Alex Dixon sa pintuan at nagpapadala ng mensahe kay Lee Tailey, na humihiling sa kanya na manatili sa tabi at huwag hawakan ang Gao family pansamantala. Nais din niyang malaman kung bakit pumirma ng kontrata ang Gao family sa Lewis family. Hindi nagtagal, tinawag siya ni Lee Tailey ng personal na may magalang na tono. Master Dixon, nasuri ko. Pumirma nga si Gao Jun ng 70 milyong kontrata sa Lewis family kaninang umaga. Dahil ito sa pagkawala ng mga customer sa Lewis family kamakailan. Sinira ng malaking kliyente ang kontrata at ibinalik ito. Ang sinamantala ng pamilya Gao ang pagkakataon na tanggapin ito. Naiintindihan ko. Malumanay na sabi ni Alex Dixon, hindi mo kailangang lumipat sa panig ng Gao family sa ngayon. Tatawagan kita pagkatapos makumplito ang proyektong ito. Oo, sabi ni Lee Tailey at ngumiti ng paumanhin. Master Dixon, nakausap ko si Wang Lizu kahapon. May isang piraso ng lupa sa Haicheng na tinitingnan ko ngunit hindi ko ito maalis. Nakipag-ugnayan ako sa kanilang makapangyarihang kaibigan. Hindi ko alam kung malaya ka ngayong gabi. Maaari mo ba akong makita, magkaroon ng pagkain para pag-usapan? Ipaalam kay Wang Lizu na tawagan ako pagkatapos magpasya sa lokasyon. Salamat, Master Dixon. Natuwa si Lee Tailey. Kung maaayos niya ang negosyong ito, kikita na siya ng malaki sa pag-inom lang ng sabaw. Tuldok. Sa hapon pumunta si Albert Lewis sa ospital para magpa-check up. Pumunta si Alex Dixon para kunin ang gamot habang si Jane Lewis ay nagsimulang mag-alala sa ward. Gumamit si tatay ng mga imported na gamot at ang mga gastusin sa pagpapagamot ay naipon hanggang ngayon at siya ay may utang na higit sa 1 milyon. Si Dean Liu ang nagpaalam sa kanya kung hindi man lang siya bibigyan ng gamot ng ospital. Nay, ano ang plano mo sa mga gastusin ni Dad sa pagpapagamot? Si Helena ay nasa harap ng bintana, hinahangaan ang kanyang bagong kwintas at sinabing, kung may utang ka kung gayon. Siguro sa huli, binayaran tayo ni Dean Liu. Nay, ano ang ibig sabihin nito? Paano mo mapapabayad si Dean Liu? Malapit nang mabaliw si Jane Lewis. Kung hindi dahil sa katotohanan ang kabilang partido ay ang kanyang biolohikal na ina, hindi niya gugustuhing makahalubilo si Helena sa buhay na ito. Malungkot na sinabi ni Helena, may pera si Dean Liu. Higit pa rito, siya ang direktor ng ospital. Sa isang pangungusap lang, makukuha niya ang ospital na iwaksi ang pera. Ito ay isang pampublikong ospital, hindi kanya. Malungkot na sinabi ni Jane Lewis, at saka, hindi ka mag-anak si Dean Liu sa ating pamilya. Gusto mo ba niyang i-waive ang medical fees na higit sa 1 milyong yuan? Kung patuloy na nagdudulot ng gulo si Helena, sino ang nakakaalam kung gaano ito kaiya? Nagdesisyon si Jane Lewis, Nay, nasa iyo na ang mga alahas na binigay sa akin ni Alex dati. Ibenta mo muna at bayaran mo muna ang gastos sa pagpapagamot. Ano? Biglang tumalon si Helena na parang pusa na naapakan ng buntot. Ano ang gusto mong suotin kung ibebenta mo? At saka, naipost ko na sa WeChat moments ko. Kung ibebenta ko ito at makita ng mga tao, saan ko ilalagay ang aking mukha? Nay, ang alahas na iyon ay bigay sa akin ni Alex. You were born by me. Alex Dixon, itong basurang ito, ilang taon nang nag-freeload sa bahay ko. Not to mention the jewelry he gave you, even the money he earning is me. Maingat na tinitigan ni Helena si Jane Lewis. Anyway, hindi mabibili ang mga alahas. Sa karamihan, hahanapin ko si Gao Jun at hihingi ako ng pera sa kanya. Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay tumalon siya. Nay, kung maglakas loob kang pumunta kay Gao Jun, lilipat kami ni Alex at hindi na babalik. Kung si Helena ay hindi ang kanyang biolohikal na ina, wala siyang pakialam sa anuman. Sa pagbabalik gamit ang gamot, tumawag si Wang Lizu. Sinabi niya na ililibre siya ni Lee Tailey sa hapunan sa gabi at pag-usapan ang puhunan.
Baka kailangan niya ng pera. Casual na pumayag si Alex Dixon at naglabas ng tseke. Ang isa sa kanila ay sumulat ng 1 milyong yuan at handang bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot ni Albert Lewis mamaya. Ang isa naman ay sumulat ng isang halaga ng pera at handang gamitin ito sa gabi. Habang naglalakad siya papunta sa pintuan ng ward, narinig ni Alex Dixon ang isang boses mula sa loob. Narinig na lang niya ang mabilis na sinabi ni Helena, "Jane, ang tatay mo ay may utang sa iyo. Mahigit 1 milyong yuan na ang gastusin sa pagpapagamot. Anyway, wala ako nito." Ang walang magawang boses ni Jane Lewis, "Nay, kunin mo ang mga alahas at ibenta mo." Kumunot ang noo ni Alex Dixon at bubuksan na sana ang pinto para makapasok nang marinig niya ang boses ni Lewis Mingfeng na nagmumula sa loob. Hayaan mo na si Alex Dixon at kumuha ng pera. Napakarami niyang kakilala pagdating sa feng shui. Hindi ba madali para sa kanya na humiram ng 1 milyon? Malungkot na sabi ni Helena, isa lang siyang manloloko. Sa tingin mo, gaano siya kalakas? Kung makakakuha siya ng pera, kailangan ba ni Jane na magtrabaho para kumita ng pera? Napabuntong hininga si Lewis Mingfeng at sinabing si Alex Dixon ay hindi man lang kayang magkaroon ng asawa. Para saan ka nag-iingat ng manugang na ganito? Saway ni Helena, narinig mo ba iyon? Nakikita ng tito mo na sinungaling si Alex Dixon at hindi ka pa rin pumapayag na makipaghiwalay. Malamig ang mukha ni Alex Dixon. Buti na lang hinimok siya ng kanyang biyenan na hiwalayan, ngunit siya ang biological na ina ng kanyang asawa kung tutuusin. Hindi nararapat para sa kanya na gumawa ng kaguluhan tungkol dito. Ngunit ano ang impyerno kay Lewis Mingfeng? Pinutol na ng biyenan ang lahat ng relasyon sa kanya, bakit pa siya lumapit? Ang isang tagalabas ay talagang nasangkot sa kanyang mga gawain sa pamilya. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Malamig niyang sinabi, "Ako na ang magbabayad sa mga gastusin ni Dad sa pagpapagamot." Awkward na tumingin si Jane Lewis kay Helena. Hindi niya inaasahan na nasa labas si Alex Dixon. Walang pakialam si Helena. Tinitigan siya nito at pinagalitan, "May pera ka. Ibinente ko na ang buong katawan mo pero kahit 1 milyon ay hindi ako makalabas." Tama. Ang mga alahas ko at ang bilya na iyon ay bagay sa pamilya ko. Huwag mo nang isipin na hawakan sila. Tuyong umubo si Lewis Mingfeng at sinabing, "Alex, magpanggap kang mataba. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito, huwag hayaang bumalik si Jane sa kumpanya. Ngayon ang kumpanya ay tumatanggap ng isa pang negosyo at oras na para gumamit ng mga tao. Bagamat nagpapagaling pa si Mark, wala akong pakialam sa nakaraan. Kung bumalik kayo, tataas ng 1,000 ang sahod nyo." Pumuso si Alex Dixon at sinabing, "Dahil ba sa kontratang pinirmahan ninyo sa Gao family? I advise you to leave the Gao family as soon as possible." Malapit nang matapos ang pamilya niya. Basura. Nagmumura ka ba sa tito mo? Agad na nagmura si Helena, "You are not capable at all. Recently, lumala ang init ng ulo mo. Sino ang nagbigay ng mukha sa iyo?" Kadalas kapag nang insulto si Helena, si Jane Lewis ay walang magawa. Ngunit sa pagkakataong ito, matatag siyang tumayo sa gilid ni Alex Dixon. "Nay, kung magtutulungan ang kumpanya ni Lewis at Gao family, hindi na ako babalik sa kumpanya." Galit na galit si Lewis Mingfeng. Ang Gao family ay pumirma ng kontrata sa Lewis family, at isa sa mga kondisyon ay hayaan si Jane Lewis na mamahala dito. Ang kanyang puso ay hindi na matapang at siya ay madalas na hindi pumunta sa kumpanya. Pero ngayon, hindi na talaga siya bumalik sa kumpanya. Mas mahirap pang harapin iyon. Lalo niyang kinaiinisan si Alex Dixon. Kung hindi dahil sa batang ito, ang buong Lewis family ay magkakasuwato pa rin tulad ng dati. Gayunpaman sa ibabaw, hindi ito ipinakita ni Lewis Mingfeng. Sabi niya na may mapait na mukha, "Jane, alam kong hindi mo naiintindihan si Gao Junwei pero pinarusahan din siya. Sa ngayon, ang Lewis Company ay hindi makatustos. Tanging sa pakikipagtulungan sa Gao family maaari tayong kumita ng pera. Dapat maintindihan mo." "Hindi ko maintindihan." Malamig na sabi ni Jane Lewis, "Imposibleng makatrabaho ko ang ganoong tao sa buong buhay ko." Kumunot ang noo ni Lewis Mingfeng at sinabing, "Paano ito, basta bumalik ka sa kumpanya para magtrabaho, babayaran ko ang kalahati ng mga gastusin ni Albert sa pagpapagamot." Nang marinig iyon ni Helena ay agad siyang napangiti at mabilis na sinabing, "Jane, nakalimutan na ni Tito ang mga nakaraang sama ng loob. Bakit galit ka pa? Bukas pupunta ka sa kumpanya at magtatrabaho ng maayos." "Hindi ako pupunta." Matigas na sabi ni Jane Lewis. Nagbago ang mukha ni Helena at napamura siya, "Kung hindi ka magtatrabaho, saan manggagaling ang mga gastusin sa pagpapagamot ng iyong ama? Sinabi ko na ngang babayaran ko ang mga gastusin ni tatay sa pagpapagamot."
Sabi ni Alex Dixon. Ngumisi si Lewis Mingfeng. Alex Dixon, wala kang pera ngayon. Kailangan mong umasa sa Lewis family para kumain, uminom, at magkalat. Nagbibiro ka ba? Ganoon ba? Sabi ni Alex Dixon at naglabas ng tseke sa bulsa. Inabot niya ito kay Helena at sinabing, 1,000,000 ito. Mag-iisip ako ng paraan para makuha ang natitirang pera. 1,000,000. Saan mo nakuha ang pera? Bamuka ang bibig ni Helena sa pagkagulat at inagaw ang tseke. Mayroong astronomical na bilang ng mga zero sa tseke. Nanginginig si Helena at ginamit ang daliri sa pagbibilang dito, 1,000,000 ito. Hindi, may ilang zero din. 10,000,000. 100,000,000. 100,000,000. 100,000,000. Hindi. 1,000,000,000. Hindi makapaniwala si Helena sa kanyang mga mata at napasigaw. Natigilan din sina Jane Lewis at Lewis Mingfeng. Abangan ang susunod na kabanata.